Hello guys! Welcome back to my channel. Alright, paano ba ang investing para sa mga kabataan, mga Gen Z, mga Gen Alpha? Ano tayo yayaman? Yan ang pag-uusapan po natin. Welcome back! Ayan, kadalasan po kasi investing ng mga thunders ang pinag-uusapan po natin. Ngayon, magpo-focus po tayo sa mga kabataan. Paano tayo yayaman? At para linawin lang po natin, ang target audience po natin ngayon, yung mga nag-aaral pa po, high school at college, no? Kung senior o ano ba yung bago mag-senior, no? Alam niyo na, hindi ko naabutan kasi. Basta high school and college, no? Elementary, wag muna. Muna kayo, no? Masyado pa kayong bata. Yan ang pag-uusapan natin. Paano kayo yayaman? At umpisahan na po natin. Mag-focus po muna kayo sa learning bago po ang pera. Mas importante po ang learning bago po ang pera. Kasi po, pag hindi po prepared ang ating mind, no? Kaya masasayang lang po ang pera. Kaya ang unang-unang goal po talaga natin, patatabain po muna natin ng ating mga utak. Kasi po may office mate po ko dati noong araw po, yung tatay niya official po sa PCSO ba o sa Lotto, ganyan po, no. So, ang sabi daw po ng tatay niya, no, ang dami po talaga nananalo ng Lotto within 1 year, nauubos po ang pera at nagkakanda utang-utang pa. Bakit po? Kasi may mga tao po kasi hindi po prepared, no. So, pag hindi po prepared, masasayang po ang pera. So, sa ngayon po bata pa po tayo, no, hindi pa po critical ang pagkita po ng pera. Ipaubaya po muna natin sa ating mga magulang po yan. Ang trabaho po natin, pataabain ng ating mga utak para po handa po tayo maging successful sa future. Handa po tayo. At unang-unang paghahandaan natin, studies. Ano ba yan? Ang boring naman kuya John. At alam ko na po, iniisip ng marami po sa inyo, no? Marami po mag-argue na ba na panahon ngayon, no? Hindi na kailangan ng college degree para maging successful. Well, naiintindihan ko po yung point of view po na to. Pero intindihin nyo rin po na ang dami na pong tao po ngayon sa mundo. Ano, ilan na ba ngayon? 10 billion? 11? 12 billion? Ang dami pong tao na po sa buong mundo. So, may advantage pa rin po tayo, no? Kung meron po tayo natapos na degree sa sobrang hirap po ng buhay. Kasi mas madali po tayo makapag-umpisa kung sakali magkaroon tayo ng kung ano-anong palpak dyan, no? Ay may maumpisa po. Pwede tayo maghanap ng trabaho at medyo may laban-laban po tayo ng konti. Plus, pwede po ninyong isipin po ito kayo po mga bata po ngayon, no? Ang mahal-mahal po ng tuition na pinagtsatsagang bayaran ng inyong mga magulang, no? So kung kayo po ay mag-aaral mabuti, malay po ninyo, no? Makakuha kayo ng scholarship. So, hindi man kayo kumikita ng pera, makakatipid naman ang family po ninyo ng malaki. Kahit nasabi mo 25% lang ang nadali mo, 50%, no? Ang laking bagay na po yan, no? Na maitutulong natin sa ating family. At gusto pa niyo yung matuto po tungkol sa pag-aaral, meron po akong other channel, yung Kuya John Matt. Sundan niyo po ako dyan. Alright, balik na po tayo. Number 3, build an interest in your parents' livelihood. Kasi po, napaka-importante kung gusto po ninyong yumaman, kailangan po matutunan po ninyo, no, kung paano kumikita ng pera ang mga tao, no. So, wala naman po ibang best mentor sa ating lahat, no, kundi po yung ating mga magulang. So, kung ano man po ang background ng ating mga magulang, kung sila man ay empleyado, kung sila man ay negosyante, umpisahan nyo na pong tanong-tanongin po sila. Umpisahan nyo na pong pakialaman. Tanong-tanong, no, na kayo tungkol sa kanilang work, no? Kung nasa opisina sila, no? Kung nagtatrabaho sila, nagnenegosyo, bisitahin po ninyo. At paminsan-minsan subukan po ninyong tumulong. Kasi pag, ano po pag nag-engage po tayo ng ganyan, talagang marami pong mabubuksan po talaga sa kokote po natin na, ay, ganun pala yun. Ganun pala yun. Sa pagdating ng araw, ready ka na. Talagang na-prepare mo ang sarili mo, no? Number 4 po, very important, no, na hindi po naintindihan ng maraming kabataan, give room for older friends. Kailangan niyo po ng friends na mas may edad po sa inyo. Kasi aminin po natin, masaya pong kasama yung kasing edad po natin, no? Pero ang problema po dyan,
equal footing po kayong lahat kasi magkakaedad po kayo. Wala po kayong advantages over the other. Pare-pares sa experiences, pare-pares ng level ng maturity. Di po ba pag naglalaro kayo ng computer games o kaya naglalaro kayo ng basketball, kapag ang kalaro ninyo, kasing galing po ninyo, wala pong nangyayari po sa inyo. Minsan nakaka-bore na rin po, no? Mas nahasa ka pag ang kalaban mo, ang kalaro mo, either kakampi mo, kalaro o kalaban mo, mas magaling sa'yo, talagang nababata ka. Ganon din po sa buhay, no? Kapag ang kasama po, mga naging kaibigan mo, mas matatanda sa'yo, may mga trabaho na, lalo na may mga trabaho na, may mga negosyo na, ang dami po ninyong matututunan sa kanila kasi iba na po ang level nila sa inyo. Mataas na po ang level nila. May experiences, may karanasan. Marami na pong alam ang kokote. Eh di sagapin nyo na sagapin ang laman ng kokote po nila. Alright? Huwag nyo lang po sagapin ang kakalbuhan po nila. Alright? Okay. Of course, paalala ko lang po sa inyo with the guidance of your parents. Kasi delikado pa rin po makipagkaibigan kung kani-kanino sa matatanda, no? Baka makahanap kayo ng predator, so ingat-ingat po kayo. So mag-umpisa lang po kayo sa mga pinagkakatiwalaan ng magulang po ninyo, mga relatives, ninong-ninang po ninyo, family, friends, no? At magpag-guide po kayo sa magulang po ninyo, no? Ayan. Number 5, develop passion for skill, no? Kailangan magkaroon tayo ng ng burning desire na magkaroon tayo ng skill, no? Kasi maganda talaga magka-interest tayo mag-develop ng skills. So, marami po tayong pagpipilian. Tingnan po ninyo saan kayo interesado. Art, programming, mag-video edit, mag-graphic design, magsulat, mag-drawing, bahala kayo, no? Yung masasayahan ka na, matututo ka pa, nasa future, no? Tingnan nyo rin, no? Na yung magagamit din yun sa future para makapag-sideline. Kasi pag ganyan po, nagde-develop tayo ng skill, no? Sa future po, mag-o-open po ito ng opportunities. Maaaring sideline, maaaring business. Pine-prepare po ninyo ang sarili po ninyo, no? The more na marami kayong skills na alam, the more na marami kayong dine-develop na skills, mas maraming opportunities po na mag-aantay po sa inyo pagdating po ng panahon, no? Number 6 po, pwede po ninyong itry chill na side hustle. Again, ang sabi ko ay chill lang po. Ano ba yung side hustle? Sideline. Mag-sideline po kayo, pero chill lang, no? Wag po masyadong seryoso, no? Minsan-minsan, try po natin maghanap, no? Yung mga simpleng sideline lang, no? Para kumita ng konti, no? Yung benta-benta ng konti, tumulong kayo magbenta ng konti sa nanay ninyo. Kung nagbebenta sila, ay mo mag-tutor. Ano, pero chill lang, ha? Wag po masyadong malaki yung investment po ninyo ng time. Kasi syempre, pa-prioritize nyo rin po ang studies po ninyo, no? Kasi po dito po, hindi po natin point yung kumita ng pera. Hindi po yung pagkita ng pera sa sideline ang hinahabol po natin dito. Ang gusto po natin dito, yung mabuksan po at matuto po talaga tayo kung paano talaga kumita ng pera sa totoong buhay. Kanina sinabi ko po sa inyo, no, na pakialaman ninyo yung magulang nyo, bisitahin ninyo, tumulong kayo sa magulang. Ngayon, ito kayo mismo ang kikita. Kahit nasabi mo konti lang yan, pa 10-10 piso sa isang buwan, marami po kayo matututunan na in the future makakatulong po sa inyo pag nag-work na kayo or gusto po ninyo mag-start ng business, meron po kayong background. Minsan pag sa future, mag-i-stocks ka. Paintindihan mo, ganun tumakbo ang negosyo. Alam mo kasi bakit? Nagkaroon ka ng experience kahit simple lang, kahit konti lang. Again, chill lang po kasi priority pa rin ang study, no? Ayan. Kasi it's all about maximizing our learnings para po ma-prepare talaga tayo sa future, no? Number 7, use social media wisely. Wisely, no? Wala pong problema. Gamitin natin ng social media para magliba, mag-entertain, manood tayo, mag-aliw tayo, mag-games tayo. Walang problema po yan. Pero bigyan po ninyo ang sarili nyo ng advantage sa buhay. Gamitin din po ninyo ang social media para matuto po tayo. Sa social media, nagkalat po. Hindi lang po fake news ang nagkalat sa social media. Marami pong tutorial sa internet, no? Na makaka-develop po kayo ng mga useful skills sa halos napakaraming topic. Kahit anong maisip ninyong topic, makakakita po kayo at pwede po kayo
mag-aral, mag-aral kayo ng baking, mag-aral kayo ng magluto, mag-aral kayo ng kung ano-ano, artwork, or kung ano ba, yung magagamit po ninyo talaga po, no? Hatiin natin yung time natin, no? Minsan, may entertainment, minsan nag-aaral tayo ng useful na skill. No? Mix-mix po na ito. Huwag pong isang side lang po, no? Para balance po ang buhay po natin. Number 8, last na po ito, magbasa po tayo ng libro. Dalawa po ang weakness po ng kabataan. Aminin po natin. Kahit ako nung araw, ganito po talaga ang weakness namin ng mga kabataan. Ano yan? Math at saka pagbabasa. Ayaw talaga ng mga estudyante ang math at ayaw din pagbabasa. Pero sobrang importante po ang dalawang ito. Lalong-lalo na po ang pagbabasa ng libro, no? Mga non-fiction, maganda po talagang basahin po yung mga yan, no? Kasi alalahanin po ninyo, no? Ang mga karamihan po talaga ng pinakamayayaman sa buong mundo, lalo na po yung mga bilyonaryo po talaga, mahilig po magbasa ng libro po yan. Minsan po, 1 book a week po yan. 1 book a month, 1 book a week po magbasa yung mga yan. Kasi nakafocus po sila sa learnings. Gusto po talaga nilang matuto. Kasi alam po nila, ito po ay critical po sa pagkita ng pera na kailangan po sumasabay po ang utak po natin. Kaya magbasa po tayo ng magbasa po, no? Ayot, hanggang dito lang ang daldalan natin ngayon. Sana may natutunan po kayo. At such a young age, invest in yourself. Patabain ang utak. And I'm very, very sure may bright future po kayo. Basahin na lang po ang mga disclaimer po natin. Like, share, subscribe po kayo sa page ko po, no? Ayan, happy investing. To God be the glory. God bless. Bye-bye.